Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito pagkatapos ng kabiguan. Opo mga kapatid, ang tao ay nasa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil sa pagsubok, ang iba nagtagumpay, ang iba nabibigo. Ngunit bilang isang Muslim na mayroong pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, alam na alam po natin kapag ikaw ay mayroong buhay pa o kaya humihinga ka pa sa hangin, meron ka pa pong pag-asa. Kasi nga, ang pagsubok ay nasa mundo lamang. Katulad sa nabanggit sa hadith, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yazalul bala'u bil mu'min awil mu'mina fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alayhi min khati'ah. Na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi aalis ang pasakit sa mananampalatayang lalaki o babae sa kanilang katawan, sa kanilang kayamanan, sa kanilang mga anak, hanggang sa makakaharap nila ang Allah nang walang kasalanan hinggil sa kanila. Isinalaysay ni Ahmad at ginawang hasan ni Albani. Kaya, mga kapatid, tignan nyo, napakalinaw talaga ang pagkasabi dito. Hanggang sa makakaharap nila si Allah. Dahil sa kanilang mga ginawa, dahil sa kanilang pagsusumikap, kahit bigo na sila, ngunit nagpapatuloy pa rin sila sa pagsusumikap. Pinapatuloy pa rin nila ang kanilang pagiging Muslim. Nagiging pantanggal lahat po yan ng kasalanan. Hanggang harap sila kay Allah. Sa sobrang pagtitiis, sobrang pagsusumikap nila, nagiging parang wala na silang kasalanan. Allahu Akbar. Kasi nga, pagsubok talaga ang buhay dito sa mundo. Kaya kapag ikaw nagkaroon ka ng pagkabigo o kaya kabiguan laging nasa harapan mo, isipin mo na lang kapatid na ito po ay pampukaw ng iyong damdamin. Na kailangan mo nang gumising, kailangan mo nang magpatuloy sa pagkapit ng iyong reliyong Islam, na kailangan lakasan mo pa ang iyong takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga ito po ay nagpapagaan po yan ng damdamin, lalo na kapag inaalala mo lagi si Allah, nagiging mapanatag ang iyong kaisipan. Kaya meron pang isang hadith nga dito, si Anasin qala Rasulullah sallam, ida aradallahu bi 'abdihi al-khair ajjala lahu al-uquba fid dunya wa ida aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bi dhanbi hatta tuwaffa bihi yaumal qiyamah. Sinabi dito na inulat ni Anas radhiyallahu anhu na sinabi ng mensahero sallallahu alaihi wasallam, kapag gustuhin ni Allah sa isang alipin ang mabuti, ay padaliin niya para sa kanya ang parusa. At kung gustuhin ni Allah sa isang alipin ang masama, ay kanyang pigilan ito ayon sa kasalanan
hanggang sa pababayarin ito sa araw ng pagkabangon. Isinalaysay ni Tirmidhi at ginawang hasan ni Albani. Kaya, ibig sabihin dito, ang mga pagsubok na dumarating sa atin, syempre, napakasakit kaya kapag ikaw nabibigo. Bigong-bigo ka. Napakasakit. Pero sa pagiging positibo ng isang Muslim, iniisip niya ito po ay pasok sa mga plano ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron palang nais si Allah para sa alipin. Ang gusto ng Allah, papadaliin niya dito, pinapaunan niya na ang parusa dito sa mundo bilang panlinis sa iyo, kapatid. Bilang magiging aware ka sa pagdating ng araw ng paghukom. Kaya pampapukaw talaga ng damdamin. Pinupukaw ka. Dapat paghawakan mo ang iyong relihiyon na kailangan maging matatag ka sa mga problema na inaharap mo bilang isang Muslim. Kaya kahit ikaw po bigong-bigo, isipin mo na lang na ito po ay bahagi ng iyong pagkatuto. Para meron kang matutunan sa buhay mo. Para meron kang ikikwento balang araw sa mga taong dinanas ng katulad na dinanas mo rin sa buhay. Ito'y magiging karanasan po, kapatid. Hindi ito tanda ng kawalan ng kakayahan o kaya tanda ng pinabayaan ka na ng Allah. Ito po ay proseso para mahubog ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-uugali, at ang iyong karunungan. Kaya sa bawat pagsubok, sa bawat kabiguan, kapatid, ay meron talagang aral na maaring magpalapit sa atin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon po tayo. Kapag natuto ka, kapag nagkaroon ka na ng, hinubog ka na ng panahon, nagiging mas malapit pa ang iyong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pasalamat talaga tayo kay Allah sa gabay at kanyang habag na natitikman po natin. Kasi nga, lalong humihingi ka ng kapatawaran kay Allah. Lalong bumabalik ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga kabiguan na nangyari sa buhay mo. Kaya meron nga sinabi si Allah, sabi niya, walakad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarraun. Sinabi ng Allah, katotohanan, nagpadala kami sa mga pamayanan bago pa sa inyo at saka sinakmal namin sila sa kagipitan at kahirapan, baka sakali sila'y magpapakumbaba. Tingnan nyo, sinakmal, kinuha. Kinuha sila sa kagipitan at kahirapan. Ibig sabihin, marami talagang mga pagsubok na hindi minsan pabor sa'yo. Ang gusto lang ng Allah, ipabalik ka niya sa tamang landas. Kaya mga aral na nakukuha natin, sample, may nagpayo sa atin, huwag isipin na naghihimasok yan sa buhay mo. Sila po ay nabigo sila sa buhay nila. Ngunit tumayo sila. Inayos nilang kanilang pamumuhay, ang kanilang mga kapamaraanan, at gusto nila ipamahagi sa iyo. Gusto nila maging maunlad ka para ikaw po ay nasa tamang landas. Kaya ganun na ganun po ang buhay, kapatid. Kaya napaka-importante na mahalaga na meron kang natutunan pagkatapos ng iyong kabiguan. Kaya merong iba nga dahil sa kanilang kalikasan na malampasan ang mga problema, natuto sila. Katulad na lang ng mga swimmer. Ang mga swimmer, ang iba dyan, hindi naturuan. Ang iba, may nagturo.
Ang iba, ang style ng mga kanilang mga guro, tinutulak sila sa swimming pool hanggang natuto silang lumangoy. Kaya ganun na ganun, kasi likas natin yan eh. Likas tayo na kailangan lampasan natin ang problema. Kaya, huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid, kapag ikaw ay nasa kabiguan. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi ang mga nawawalan ng pag-asa ay mga walang pananampalataya kay Allah. Hindi sila nananalig kay Allah. Tayo, meron tayong pananalig kay Allah. At ito ang gustong-gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, meron nga siyang nabanggit na ito po ay para lumakas ang ating loob, para hindi po tayo mawalan ng pag-asa. Sinabi ng Allah, Kul ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sinabi ng Allah, sabihin mo, o aking mga alipin na yaong nagmalabis sa kanilang mga sarili, huwag na kayong mawawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah. Katotohanan, si Allah ang nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan. Tunay na siya ang mapagpatawad na maunawain. Kaya dito sa sinabi ng Allah, ramdam na ramdam talaga natin na siya po ay puno ng pagpapatawad. Na siya po punong-puno ng pagpapaumanhin, na wag mong putulin ang iyong ugnayan sa Diyos. Kapag ikaw nabigo sa buhay mo, wag kang lukbok sa problema. Tumayo ka. Mag-isip ka na meron pang bukas na naghihintay sa iyo. Kung walang naghihintay sa iyo bukas, ibig sabihin, patay ka na. Kaya kapag meron pang pag-asa, lakasan mo na kaagad ang iyong loob. Kaya kapag may mga nabibigo, mga kapatid, hindi yan ibig sabihin katapusan na yan ng buhay. Ang Allah nga may nagsabi niya, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul la'launa in kuntum mu'minin. Sinabi ng Allah, huwag kayong manghina at huwag kayong magdadalamhati at kayo ang mas mataas kung kayo nga'y mga mananampalataya. Kung kayo nga'y mga mananampalataya, ganun po tayo. Dapat laging malakas. Kapag nabigo, wala problema. Patuloy pa rin. Ibahin lang naman ang gawain. Basta maabot pa rin ang marami kayang mga pangyayari sa ating buhay na minsan ang tagumpay ay minsan nakatago lang o kaya nasa tabi mo lang. Kaya hindi po talaga yung katapusan ng iyong paglalakbay. Kundi bahagi po yan ng pag-unlad mo. Bilang isang Muslim, mga kapatid, hindi talaga tayo sumusuko dahil ikaw ay nabigo. Bagkus, gawin mo lang itong hagdan tungo sa matatag na pananampalataya o kaya mabuting pag-uugali o kaya malaking tagumpay sa dunya o sa kabilang buhay. Allahu Akbar. Kaya ang tagumpay, mga kapatid, hindi yan isang bisis lang makukuha. Kailangan dumaan ka ng maraming mga pagsubok, maraming kabiguan, hanggang maabot mo ang iyong tagumpay. Kaya ganun na ganun po ang tradisyon ng buhay. Ganun po ang kaparaanan kung paano mo maabot ang tagumpay. Kailangan magkamali ka, kailangan mabigo ka. Ang mga nauna nga naka-discover ng ilaw nga ilang beses siya nabigo. O kaya mga gumawa ng masasakyan, ng Toyota, nagsara nga yan sila dati. Hindi sila nagbukas, hindi sila gumawa ng masasakyan. Inaral nila kanilang masasakyan. Hanggang sa panahon natin, tingnan nyo, napakatagumpay nila sa kanilang mga sasakyan. Bagkus number 1 sila sa
sa sasakyan dahil sa kanilang mga ginawa, kahit nabigo sila, hindi sila nawalan ng pag-asa. Kaya, hindi pa naman araw saan kukunin ka na ng Allah. Ang tunay na kabiguan, mga kapatid, yun ang itatak natin sa isip natin kapag natanggap mo po ang iyong aklat sa iyong kaliwa. Yun ang tunay na bigo. Kasi wala nang balikan yun. Hahatulan ka na ng impernong apoy. Magsisisi ka talaga. Ay yung pagsisisi o kaya yung iyak ay wala ng saysay. Yun ang nakakatakot na pagsisisi. Yun ang nakakatakot na kabiguan. Meron kang sinabi sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah lam adri ma hisabiyah ya laitani kanat sa sinabi ng Allah, sabi niya, sino mang nabigyan ng kanyang talaan sa kanyang kaliwa, kaya kanyang sasabihin, o sana hindi ako nabigyan ng aking talaan. Ya laytani kanatil qadiyah. O at hindi ko napag-alaman kung ano ang aking pananagutan. Maagna anhi maliya. O sana ang aking kamatayan ang pangwakas. Hindi naman makakatulong sa akin ang aking kayamanan. Halaka anni sultaniya, nawasak na sa akin ang aking kapangyarihan. Yung subhanallah, tindi ng pagsisisi, tindi ng pagkawasak. Hanggang naisip niya na sana ang aking pangwakas ay aking kamatayan. Pero wala na. Yun ang tunay na bigo. Pero kung nabigo ka dito sa mundo, ayos lang yan. Kasi nga, mayroon pang bukas. Wala pa namang hatol na impyerno dito sa mundo. Kaya, okay lang yan kung lagi kang bigo, 1, 2, 3, o kaya kahit 1,000 bigo, okay lang yan. Kasi nga, meron kang pang pagkakataon sa mga iyong gagawin. Kaya, meron kang nabanggit sa hadith. Sabi dito, an Anasin qala Rasulullah sallam, kullu bani Adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Sinabi sa hadith na inulat ni Anas radhiyallahu na sinabi ng mensahe sallallahu alaihi wasallam, lahat ng anak ni Adam ay nagkakasala at ang pinakamainam sa pagkakasala ay ang nagbabalik loob. Isinilaysay ni Ibn Majah at ginawang hasan ni Albani. Kaya dahil sa mga pagkakataon natin, dahil humihinga pa tayo mga kapatid, marami pang hagdanan na kailangan nating lampasan hanggang maabot natin ang tuktok ng tagumpay. Kaya paulit-ulit na mga kabiguan. Ngunit patuloy ka pa rin sa pagsusumikap, ibig sabihin, nasa tamang landas ka po kapatid, na balang araw magtatagumpay ka pa rin. Kung hindi makuha din sa mundo, huwag ka mag-alala. Mayroong paraiso. Mayroong kaluguran si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat po yan tagumpay. Sa dulo yan, lahat yan tagumpay kapag ikaw mayroong kang pananampalataya at pananalig kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lahat po yan mga kapatid, kailangan try until you success. Ulit-ulit lang yan. Subok lang subok. Kasi yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Hindi naman kaagad binigyan tayo ng kahit maging tagumpay. May mga itinakda si Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niya kasi palakasin ang ating pananampalataya. Kaya meron nga nabanggit sa Quran, sabi niya, laula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah. Sinabi dito, at kung hindi dahil sa nang pumasok ka sa iyong taniman na sinabi mo, anumang nais ng Allah ay walang lakas, kundi sa magitan niya. Yung ganun po, walang lakas. Lahat po yan, lakas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, isang pula lang, sasabihin mo, hindi ko to kaya.
hindi ko kakayanin, gusto ko gawin, o kaya paano ko to gagawin, o kaya kailangan gawin ko po hanggang magawa ko, hanggang magtagumpay ka. Ganun na ganun ang takbo ng buhay, mga kapatid. Kaya kailangan magpakumbaba ka lang kapag ikaw nagkamali. Huwag kang magmayabang kaagad. Magpakumbaba ka lang. O kaya nabigo ka, tanggapin mo ang mga puna ng mga tao. Ay, ganun ang pagpapakumbaba sa oras ng kabiguan. Kasi nga, meron po tayong layunin na kailangan nating magtagumpay. Kahit sa mga business, mga negosyo. Ganun na ganun din. Pinag-aaralan ng gusto. Pero nabigo, walang problema. Pagpakumbaba pa rin yan sila. Kasi nga, meron silang layunin. Kaya ang tao, ganun po rin ang tao. Meron tayong layunin na kailangan nating maabot. Kaya sa mga kabiguan, mga kapatid, ang importante sa kabiguan ay kumakapit lamang sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isipin niya ang mundo ay parang gulong na paikot-ikot. Kaya meron nga nabanggit si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran dyan. Sabi niya, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Sabi niya, at iyon ang mga araw na aming iniiba-iba sa pagitan ng mga tao, at upang malalaman ng Allah ang mga yaong sumasampalataya at kumukuha siya mula sa inyo ng mga martir, at hindi minamahal ng Allah ang mga mapang-api. Kaya kinukuha lang pala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nakaranas ng sobrang kabiguan o kaya sobrang dinanas sa mga kahirapan, ano pa dyan, mga pagsubok na dinaanan niya. Kasi ganun na ganun. Kailangan lang nating magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan isipin natin lahat po ito ay mga pagsubok ng Allah. Ang pagsubok ng Allah, hindi lahat yan hindi lahat ganun. Maraming uri po ng mga pagsubok. Minsan sa tagumpay, meron ng pagsubok din. Sa kabiguan, meron din siya. Ang dahilan lahat yan, mga kapatid, kailangan bumalik loob tayo kay Allah. Meron nga sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, at hindi namin sila sa mundo, at hinati namin sila sa mundo bilang mga pamayanan. Kabilang sa kanila ay matutuwid at iilan sa kanila ay hindi ganun. At sinusubukan namin sila sa mga mabuti at mga masasama, baka sakali sila'y magsisibalikan. Yun pala, magbabalik tayo kay Allah. Ganun. Kaya sa natutunan natin, mga kapatid, sa oras ng kabiguan, meron po tayong natutunang karanasan na magiging aral yan upang magiging mas matatag ka po. At saka, magiging matalino, Allahu Akbar. Para sa sunod na mga pagsubok, alam mo na kung paano bigyan ng lunas. O kaya, paano ang yung gagawin. Kaya huwag kang magdamog dyan. Ang iba kasi galit na galit, magdamog pa o ano pang gagawin nila mga masasamang gawain. Hindi nila alam. Ang karanasan po kapatid ay mabisang guro po yan. Mabisang guro yan sa atin. Kaya kung ikaw negatibo mag-isip, hindi mo talaga ma-appreciate, kaya mabigyan halaga ang karanasan. Pero tayo, alhamdulillah, kapag meron kang natutunan sa karanasan, magsalita talaga tayo ng alhamdulillah. Ganon na ganon po ang pakikisalamuha natin sa kabiguan. Kaya sa mga pakikisalamuha, mga kapatid, Allahu Akbar, puntahan mo na lang mga buting tao. Marami ka pang matutunan sa kanilang mga karanasan. Marami ka pang matutunan kung paano nila paano sila gumalaw, paano nila
paano nila nakita, ano ang kanilang mga opinion o ano pa dyan mga pangyayari na kailangan ipatuloy mo lang ang buhay mo. Kaya sa atin, kailangan lang magtiwala po tayo sa plano ni Allah. Ang kabiguan po ay maaring paraan niya ni Allah upang ilayo tayo sa mas malaking kapahamakan at inahanda po tayo sa mabuting kapalaran. Allahu Akbar. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag kang magdalamhati sa mga pangyayari sa buhay mo. Sana meron kayong napulot ang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.